engineer, doktor, sundalo, pulis, nurse, abogado, piloto. Madalas, yan ang mga hanap buhay na ating ibibida sa gitna ng kwentuhan o salo-salo. Sino ba naman ang hindi ipagyayabang ang isang magandang karera na inyong pinagpaguran? Pero, sino nga ba sa atin ang magbibida kapag ang inyong trabaho ay konektado sa mga namayapa? Isang embalsamador si Rico. Matinding pangangailangan ang nagtulak sa kanya upang kayanin ang trabaho ito. Sa ngayon, nasa ibang bansa na siya at ang propesyon na ito ang dahilan kung paano siya nakarating doon. Pero, bumalik muna tayo sa kanyang nakaraan. Masasabing palaban si Rico. Halang ang kaluluwa. Matagal nang nambibiktima sa isang madilim na parte ng Maynila. Hanggang sa siya ay matsyempuhan ng mga alagad ng batas. Ilang taon siyang naghirap sa loob ng kulungan. Pero nung naglaon, napasama sa isang grupo na nagbigay sa kanya ng panibagong pananaw sa buhay. Sa kabuti ng palad, napalaya si Rico. Pero dahil gusto niya nang iwanan ang kanyang nakaraan, minabuti niyang umuwi na lamang sa kanilang malayong probinsya. Pagdating niya doon, hindi na muna siya dumiretso sa liblib nilang lugar. Sumubok na muna siyang makahanap ng trabaho sa isang simpleng bayan. Pinalad naman at nakatsyempo ng isang may edad na lalaking matindi ang pangangailangan sa tao. Hanggang sa hindi niya namalayan, tumagal na siya doon at nakilala ng mga kalugar dahil sa likas na sipag at tiyaga na meron siya. Rico, tagay ka naman dito. Mahinang lambanog lang naman ito at hindi markang demonyo. Salamat na lamang po. Hindi po talaga kaya ng katawan ko ang anumang alak gaano man ito kahina. Panyero, balita ko, nagbabalak ka ng pumuntang Amerika. Baka pwede ko nang ma-arbor sa iyo itong bata mo. Umalis na kasi ang aking tauhan nang hindi nagpapaalam at hindi ako makatanggap ng trabaho dahil dito. Pinag-iisipan ko nga yan, Panyero. Susundan ko na yung anak ko sa Amerika at ipagkatiwala na ang lupa ko dito sa aking kapatid. Problema, hindi niya aampunin itong si Rico dahil wala sa linya nito ang magtanim at mag-alaga ng hayop. Sige, ganito na lamang. Kausapin ko si Rico at pag pumayag ihahatid ko agad sa inyo bukas o sa isang araw. Sa madaling salita, napalipat ng amo si Rico at inihatid ito ng kanyang amo sa kanyang bagong pagtatrabahuhan. Huwag ka mag-alala, tuturuan ka ni Panyero mula umpisa. Sinabi ko naman sa iyo anong magiging trabaho mo at sabi mo kakayanin mo naman. Ang trabahong nababanggit ay ang pagiging embalsamador. Lingid sa kaalaman ng iba, ang pagiging embalsamador ay dumadaan pa sa tamang pagsasanay at pag-aaral. Pero katulad ng nakasanayan dito sa ating bansa, para-paraan na lang para magkaroon ng permiso ang isang tao na maging embalsamador. Naging malaking bagay ang pagiging kakaunti ng mga punerarya sa probinsya para mapagbigyan sa hiling nila na bigyang permiso si Rico. Likas na matapang si Rico. Likas din na hindi madiriin. Bagay na ikinagulat at ikinatuwa ng may-ari. Dahil dito, napabilis ang pagkatuto ni Rico. Noong una, may isang matandang lalaki na nagtuturo sa kanya.
Ito yung orihinal na tauhan bago mamasukan yung isa na umalis ng walang paalam. Ito na din ang nagturo kay Rico. Oh, Rico, nabanggit ko na kay Bossing na huling 2 kontrata na lang ako dito. Itong ating pagtutulungan ng huli at yung susunod na ikaw na ang gagawa at titignan na lamang kita. Hindi ko na talaga kaya matagal na nakatayo at mahina na din ang aking mga kamay para dito. Huwag kang mag-alala, maaari mo naman akong hingian ng tulong kung may mga bagay ka pang hindi nalalaman. Pero sa tingin ko, naituro ko naman na lahat. Pinapanood na nga lang kita nitong mga huli. Sige, pakiabot na muna ito sa taas kay Bossing at mauuna na ako sa loob. Pagtapos mong maghanda, sumunod ka na lamang. Sige na. Ako nang bahala sa iyo. Papopogiin na lamang kitang muli para hindi naman nakakaya sa pamilya mo. Iwanan mo na ako dito at tanggapin mo na ng maluwag ang mga pangyayari. Wala naman nang magagawa. Sige na. Siya. Manong, sino kausap nyo? Ay, nako, malalaman mo din naman. Sino pa ba? Wala naman akong kasama dito bago ka dumating. Siya nga. Siya. Tandaan mo ito, iho. Ikaw ang huling makakasama nila bago uli nila makapiling ang pamilya nila. Sa maniwala ka man o sa hindi, madaming bagay ka pang mararanasan dito. Sana kayanin mo. Sa paglipas ng ilang linggo, nasanay naman na si Rico. Nakalimutan niya na din ang nabanggit sa kanya ng matanda. Rico, may inihatid dyan kanina yung van. Huwag mo muna galawin at pupuntahan pa daw muna ng investigador. Kung hindi ngayong gabi, bukas. Pag nakuha na natin yung release, tsaka mo na lang trabahuhin. Yes, boss. Pagdating ng gabi, nagpapahinga na si Rico sa kanyang kwarto. Tulad ng panuntunan, nakalak ang kwarto kung saan nakatago sa isang tila chiller ang bangkay. Papikit na ang kanyang mata nang mangyari ang mga sumusunod. Ang nasa isip ni Rico, may sumasalbahe sa lugar nila. Hindi na bago ang balita na may nagnanakaw sa mga ganitong establishmento sa pag-aakalang nandoon pa ang mga gamit ng namayapa. Tumayo si Rico at nanikurado. Ano bang nangyayari? Sira na pala ito. Kailangan ma-report kay Bossing. Sa isang kainan na bukas na lang, nagpalipas ng magdamag si Rico. Wala naman siyang pinagkwentuhan ng nangyari. Pero kung papansinin mo siya noong oras na iyon, alam mong meron siyang kinatakutan. Bumalik na lamang uli si Rico nang sumilip na ang araw. Pagbalik niya doon, nasa bungad lamang ang matandang nagturo sa kanya. Hayaan mo na. Naghahanap lang ng kaliwanagan ang mga ganyan. Tulong mo na lamang na intindihin sila. May mga trabaho ba kayong nakaranas na ng kakaiba?
Sa tingin niyo ba, kakayanin niyo pang bumalik at magtagal sa trabaho na tulad ng kay Rico? Nais ko sanang malaman ang inyong mga kasagutan. Kung maaari lamang, pakisagot sa ating comment section sa ibaba kung kakayanin niyo ba o hindi kung sa inyo mangyayari ang nangyari sa Embalsamador.